558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Tuloy ang mga balita, mga kasama. Ako pa rin si Buddy Oberas. At syempre si Wayne de la Peña. Muli po ipinalala ng LTO o Land Transportation Office na nilang aalisin o babaklasin ang mga maaktuhang gumagamit pa rin ng mga tinatawag na commemorative plates. Sa interview ng DZXL, ginit ni Director Yusuf Lamping, Hepe ng Law Enforcement Service ng LTO na noong pong July 31, 2013 pa epektibo ang isang memorandum circular na pinagbabawal lang ang paggamit ng mga nasabing klase ng plaka. Kahit pa kay Lamping, layunin itong mabawasan ng mga krimen sa Kalakang Maynila kung saan ang iba ay ginagamit itong alibay o palusot para makatakas daw sa batas trapiko. Apela pa na opisyal sa publiko na wag tangkalin o wag pong tangkilikin yung mga nag-aalok pa rin ng mga commemorative plates na nagkakalaga ng 2,000 hanggang 5,000 piso. Paalala pa niya na maging opisyal ng gobyerno ay bawal na rin sa paggamit ng ganitong uri ng plaka. Wala na pong exemption dito, kaya ang apila natin sa publiko na wag na po tayong bumili o entertain lang nag-aalok sa atin ng mga different kinds of commemorative plates. Para din po ito sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Kasi ginagamit ito, kunwari may commemorative plates ka, tapos sinasabi mo sa local traffic, exempted dito sa coding, nagmamadali ako, pag nakano ka ng traffic violation, ay ginagamit mo pang ano. So, maganda rin po itong memorandum circular ng LTO-DOTC natin, apila natin sa publiko, sa ating mga kababayan, na huwag na pong pumili, gumamit ng mga commemorative plates. Si Director Yusuf Lamping, Chief na Law Enforcement Service ng LTO sa interview ng DZXL. Posibleng masuspendiho matanggal sa trabaho ang 22 Police Community Precinct Commanders sa iba't ibang lugar sa Metro Manila dahil sa iligal na mga pasugalan. Pinagpapaliwanag na kasi ni NCRPO Chief Marcelo Garbo ang mga PCP commanders kung bakit talamak pa rin ang video karera at bookies na nasasagupan matapos i-raid ng Regional Police Intelligence and Operating Unit. Kabilang sa mga pinagpapaliwanag ang ilang PCP commander sa Maynila, Caloocan, Muntinlupa, Malabon at Quezon City. Una lang pinakasuhan ni Garbo ang 30 pulis dahil sa pag-iwan ng kanilang pwesto sa inilatag na police checkpoint. Baligtad ng Pilipinas, may-ari naman ng unit na sumabog dyan sa Maytu, Serendra sa Taguig City para harapin ang mga pahayag ni DILG Secretary Mar Rojas sa responsibilidad nito sa pangyayari. Ayon kay Attorney Raymond Fortun, nais linisin ni Marian Caiton ang kanyang pangalan at isampan na rin ang formal na reklamo sa Ayala Corporation na siya hong may pananagutan sa namang konstruksyon sa condo unit. Gid pa na abogado mula sa simula ay nakipagtulungan naman sila. Kaya ngayon na may resulta na ang investigasyon, magagawa na rin sila ng legal na aksyon laban sa nangasiwa ng pag-aayos ng unit at ang pagbabago sa lokasyon ng gas valve na pinagmula ng pagsabog. Sa ngayon wala pa rin binibigay pang ibang detalye ang abogado hinggil sa kaso. O di tayo, wala tayong kondo. Ay, wala. Konde lang tayo. Nailigtas na ang umabot sa 13 mountain climbers na na-stranded sa tuktok ng Mount Apo. Dahil sa malakas ng buhos ng ulan. Ayon sa tourism officer ng Kidapawan City, ang masamang panahon ang nagpahirap sa mga mountain climbers na bumaba galing sa bundok na nagresulta naman sa kanilang paghingi ng tulong sa Rescue 911. Amerika yun Baka doon may Rescue 911. Sa ulat, ilang oras na stranded ang mga ito sa Camp Matiao dahil hindi makatawid sa Marbol River bunsod ng malakas na agos ng tubig. Isang local climber naman ang kinilalang si Marikik ang nagpakabayani upang tulungan ang stranded na mga climber na makatawid sa nasabing ilog at tuluyan ang makababa ng bundok. Dapat sinecheck nyo talaga yung panahon bago kayo umakyat dyan. Diba? Nagdadagdag lang ngayon ng problema sa lipunan. Naglalagablab na mga DZXL Bulat Palaro. Sports muna tayo. Adventure.
Adventure din pag manonood kayo ito. Bibisita ngayong araw po ang Houston Rockets sa isang public elementary school sa lungsod Quezon bilang bahagi ng National Basketball Association CARES program. Magkakaroon ng team practice ang Pacers habang bukas naman ay isang Special Olympics ang gagawin na nasabing kupunan sa Mall of Asia. Abangan ng halos 16,000 Pinoy basketball fans ang paglalaro ni NBA sensation Jeremy Lin ng Rockets. Nasasamahan din na Dwight Howard at James Harden. Babandera naman sa Pacers ang kanilang rising stars na sina Paul George, Roy Hibbert, Danny Gringer at David West. Kaugnay niyan, darating din ho sa bansa si NBA Commissioner David Stern para personal na panoorin ang kaununahang preseason game sa Pilipinas. Ang Rocket versus Pacers game ay gagawin po sa Webes sa MOA Arena. Nagbebenta ng ticket. Gusto nyo, NBA mura lang. 500 lang ata. Kwan pa. Affordable, Affordable, kwan lang. Yung ano to? Ang tawag doon, ringside. Ringside pa. Ringside ticket, Totoo yan, gusto nyo, nag-text sa akin saan yung laro? Kita lahat yung angulo Kita. Hindi. NBA nga, ito nga. Saan yung laro? Sa MOA, diba? Sa Araneta to Paano to? Araneta. May laro din mga NBA doon? Wala UAP hindi totoo tong text. Iba, mali yan. Susumbong ko sa NTC, niloloko nyo kami Galit na galit pa naman NTC sa ganyan. DZXL Showbiz Balita. It's me. I am here. I am back. Okay, it's me, Loli. Hello, everybody. Hello, everyone. Matapos hindi swertehin sa kanyang unang pag-ibig, ito na naman, second time na naman, uulitin ko na naman to. The first try ay hindi nag-shoot. Kaya ito pa, this time, ready na uling makipagrelasyon si Vina. Kung magkikita tayo muli, Vina ka lang. Vina Morales. Second, inamin ng actress na may mga nagpaparamdam sa kanya. Ay, patay na siguro yon. May mga nagte-text sa kanya na gusto makipag-date sa kanya kay Vina. Hindi si Migs yun. Hindi na, no? Wala na. Matagal na silang wala. Wala na rin problema kung may mas bata sa kanya ang makakarelasyon. Kahit na 37 na siya, matanda pa siya sa atin, buddy, weng. Tanda na pala yan? Tanda na. 37. Kayo, 28, no? 28. 20. Si Weng, 29. Okay, tama. Biro mo yun. Magta-20. Pareho pala kayo ni Buddy. 28. Pareho kami niyan. Sabi ni Vina, wag lang daw masyadong younger sa kanya. So siguro pwede mga 36. Yan. Okay yan. Bata pa rin naman daw siya kung tutuusin. Feel din naman daw niyang itong subukan. At titingnan niya rin kung mag-click yan. Ang tumatanda ng si Vina Morales. It's me, Loli. Paparapapap, Lollipop. Thank you, Loli. Loveless pala siya ngayon, ang ganda-ganda pa naman ito nung kwan, di ba? Nung na-interview ko pa to ng dati. Hindi pa siya nagpapamasel-masel? Wala pa. Hindi gasgas, hindi umatras. Medyo madulas. Bayan na. Ang balitang panghimag. What's your Tommy? Hi, baby. Hi, magandang tanghali mga kasama. Ayun, patok na patok ngayon ang isang video sa social networking site sa Facebook. Sa video, may oras na 2 minuto at 36 na minuto ang naging malikhain ang 8 Maria sa kanilang naging performance sa isang party. Sa obra nila, makikita na sila'y nakasuot lamang ng simple costume. Ang kalahati nito ay kulay puti at ang kalahati naman ay kulay itim na damit. Ayan siya mga kasama, Yun. Ay, hindi yata makikita. Ay, nasa lang camera? Video. Sige pa, isa pa. Yan. Ayan. Yan ang kanilang simpleng costume. Parang anino. Shadow. Oo.
Ano yan? Simple. Naging tema nila ang illusion kung saan makikita sa video na sinasabayan ng kanilang pagsipa ang tugtog na parang binubuhat ang isa't isa. Kung titingnan mo ng maayos, parang nakakaano nga. Kakagulo ng isipan. Yan siya mga kasama. Yan ang sikat na sikat ngayon mga kasama. Nasuot? Nasayaw at yung video nila. Showbiz. Yan. At yan po ang balitang pahimagas. Kundi si XL Sin, Monchong Sin, Washer Phoebe, Tatak Armen. Thanks, baby. Naglalagablab sa 558. You're insecure, don't know what for. Paano mga kasama? Diretso nyo lang po yung ginagawa ha. Ang halian biyahe, ingat lang po kayo ha. Enjoy the rest of the day. To cover up. Diretso mo naglalagablab na balitang tatak RMN. Yung napahinga sa DZXL 558. Ay, joke ako. Sige. Bigyan na natin yan. Importante yan eh. Ilang heart daw meron ka? Yan. Ba? Ilang heart meron ka? Hindi yung heart artista, hindi yung ketchis. Isa lang yan. Ang sabi, yung palang bulate, merong 5 hearts. Ba? Meron ng ganun. Octopus, merong 3 hearts. Oh. Ba? Ang tao lang, syempre, isa lang. Oh. Di ba? Isa lang daw. Ay, mga palikero, gusto marami. Oh. Pero isa lang talaga. Oh, isa lang daw ang puso ng tao. Isa Diba? lang. Kaya pag nagmahal ka ng higit sa isa, i-Wikipedia mo na para malaman mo kung anong hayop ka. Yan. Konting ka lang. Yes. Naka-ornihan sa tanghali. Robust Dietary Supplement for Men, 0909-3333-333. Robust Dietary Supplement for Men para sa lalaking astig at hindi umurong sa anumang laban. Available sa Mercury, sa Watsons, Generica, Generics at SM at Rustans. Ngayon ay tanghali ng Martes, October 8, 2013. Grabe Kasama. man. Ay talaga. Kasama ho. Sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. At from the city of Zambo, Eliceres Primo Hermano. Grabe man. Uweng de la Peña. At kami pong lahat din ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Dok, ano pong gagawin ko? Nagdudugo po ang ilong ng anak ko.